Okay, so good morning. Ngayon ay July 16, so Thursday. So kahapon nag-transfer tayo. Pakita ko lang sa inyo. Ito yung transfer natin kahapon. Ayan. So 60 pa lang muna ulit. Ayan, 60. Ayan, tinanim natin yan noong July 3. Ayan, tinanim natin July 3, harvest natin ng August 14. So hopefully maging maganda yung tubo nila dyan. And ito yung mga ibang tanim natin. Ba't hindi tumubo yung ayun pala, ito yata yung mga amaranth na tinanim ko kasi ito mukhang may mga bulate na rin dito sa patch na to. So hopefully tumubo yung mga tinanim ko ditong spinach, unless kinuha sila ng mga langgam, pero mukhang wala naman nakikitang langgam. Ayan, so ito yung mga spinach din. So possible, yan itong isang to, ilipat ko na lang dito para may tutubo na siya. Pero para may mga may mga bulate-bulate na siya. So may bago pa akong gagawin. Ito, tatanggalin ko na muna. Lalagyan natin sa mas malaking container, so pagsasama-samahin natin sila at medyo sasalain ko na rin para matanggal natin yung medyo malalaking bato. Ayan, yung medyo maliliit na bato lang yun, stay natin dyan. Tapos lalagyan natin sa mas malaking container. So possible sa ganitong container din. Then let's see kung ano mangyayari. So mamaya ko pa yung gagawin. So ayan, ito yung latest transfer natin. And yung mga sinundan yan is nandito. May mga namatay. Ito yung sinundan niya. Ay hindi pala, sorry. Yung pala yung sinundan niya. Ayan yung dalawa doon. Ayan. So mapansin may pula. Inubos ko na rin yung pula ko na lettuce Pero yan yung pula na lettuce na tumubo ng maayos dito sa location na to. Dito sa mainit na lugar. Tsaka mas mabilis talaga siya tumubo. After nun is ito. Tsaka ito. Ayan, isang box dyan. So dito may pinalitan ako ito. Pinalitan ko yan. Galing pa yan sa batch na yon. Ayan. So 1 week yan late. Kasi namatay na yung nakapesto dyan. So pinalitan natin. So na steady naman to, hindi naman nasira yung masking tape scotch tape na nilagay natin. Ayan, so at least hindi na naiipon yung tubig pag umuulan. Pero kahapon hindi naman umulan, buong araw mainit Ayan, so ito yung okra natin, yung talong. So palagay ko medyo naka-steady na tong pandan natin. So tutubo na yan. Tapos after nitong batch na to is ito, 4. Yan, 4. So mapansin nyo halos ubos na yun nandun. Ito yung kabatch niyan. Ito medyo late tumubo pero mukhang humahabol na. Ang harvest pa naman natin dyan is sa 18. So 16 pa lang ngayon. So yung dalawang box na 50% nito is na dispose na natin. Ito naman, ang harvest nito ay nung 10. So ito yung dapat nating harvestin. Pero ito yung mga late grow na dito So baka kuha tayo ng dalawa dyan. Lagay muna natin dun sa pwesto. So maliban dyan, yan. Ito mukhang nakaugat na tong kangkong. Itong Chinese kangkong mukhang nakaugat na rin. Tapos yung isang pula na yan, galing yan dito. Doon sa dulo, yun yung pinalit na kumaliit. Doon yan galing kasi mas maliit siya Ayun pula. Nilagay ko na lang dito sa lupa muna. Then yung mga seedlings natin ng talong, sili, tatanggalin natin dito sa location na to. Lilipat natin dun sa kabila. Sa location 1, doon na muna sila. Nang stay natin dito is yung mga herbs natin, yung basil, mga basils, tsaka yung mga flowers natin. So ayan. So dito naman, ito kasi nahihirapan pa akong tibagin Ililipat natin to yung lupa niya.
Dami kasing ugat niyan, more than a year yata yung tanglad dyan, kaya punong-puno talaga ng ugat. So ito naging stable na naman sila. Ano to? Insekto? Hindi. Yan. So tanglad. Ito sa medyo putik-putik pa yung lupa niya, pero nakaya naman niya. Kasi ito mukhang mamumulaklak na to eh. Ito bulaklak na tong ganito eh. Titingnan natin kung anong kulay. So ito nagsiksikan kasi masyadong mababa. Kaya kailangan medyo nakaangat yung lupa pag tatanim ka sa ganyan. Ito damo to. Tanggalin natin. Yan. Yan, compost. So napansin nyo, hindi talaga masyadong umuokay yung marigold, pero na-observe din natin na masyado marami pagtatlo. So kasi itong basil natin talagang bushy. Nagkakadamage sila kasi sa hangin na rin. Pero okay naman overall. So ito mukhang naka-recover na siya. Ito ay zinnia. Yan, zinnia plants yung mga magpa-flowering dyan. Ito naman, kala ko mamamatay na itong zinnia natin na to, pero yan, mukhang kaya pa naman niya. Yan. Yan, so may mga tama ng leaf miners. Ayan. Kaya hindi tayo magtatanim dito ng ganito sa outdoor unless ilalagay mo siya sa loob. Ito yung nasa loob, makita nyo. Yan, may mga ano tayo dyan. May mga asile, may basil, yan. Tapos zinnia, yan. Zinnia ang gusto kong maparami sa ngayon. Pero yun nga, ang kailangan ko is yung tataniman. So, tingnan natin kung ano magagawa ako. Yan. Kasi, ang maganda nga, ito yan. Magkaroon ng isang patch dito. Yan, naka hollow blocks lang, hollow blocks. Yan, patch dito. Tapos tataniman mo. Kumbaga, i-maximize natin yung space. Although tinitingnan ko kasi yung hindi masyadong paborito ng insekto, which is palagay ko is spinach. Ayan, spinach hindi masyado. Tingnan pa natin yung iba. Siyempre yung mga ano natin, mga basil natin. So hopefully makahanap tayo na mapagbebentahan yan dito sa ating location. Ayan. So yung tanglad natin, ito kasi pag ganito kalalaki, ang takaw na sa ano, sa tubig. So at least daily talagang buhusan mo siya ng tubig. Siguro mga 2-3 liters. 2 liters lang siguro ng tubig. Yung ganyan kalaking paso. Tapos yung oregano dito namatay na. Pero yung oregano natin doon mukhang buhay eh. Doon na lang tayo kukuha. So ayun nga, mas maganda isang patch siya dyan. Ang maganda lang doon sa mga container ng soft drinks ay madali siyang ilipat kasi may handle siya. Ayan. So kung kailangan gusto ko itong ilipat doon sa kabila, kayang kaya kasi buhatin mo lang, kaya naman yan. So dito, take sure ko na lalagyan ko dito ng mga herbs. Usually herbs ang hindi masyadong paborito ng insekto eh. Pero kahapon may nakita akong fruit fly dito eh. Ang aga may fruit fly na. So yun yung maging problema sa mga talong. Anyway, nasa trial pa naman tayo dyan. Nung mapansin nyo, yung melon, halos ubos na yung dahon. Ayun o. Kasi yung dahon, hindi ko lang ako mamatay na to eh. Sayang naman ako mamatay. Actually, na-damage din siya ng mga uod eh. Ayun o. Pero ayan, tingnan na. Ayun, may uod o. Ayun. Ang tawag dyan, yung paborito kasi nila yung mga melon, yung mga uod na yan, meron pala rin dito. Ayan. So ayan. Ito, ano ba to? Lemon basil yata ito eh. Hindi, Thai basil to. Medyo nahihirapan kasi ako mag-identify ng lemon tsaka Thai basil, so inaamoy ko. Hindi, lemon to. Lemon basil pala to, lemon. Sorry. Kasi amoy lemon siya. Iba rin yung aroma ng ng Thai basil.
Ito yata Thai basil na. Tingnan natin. Lemon din to eh. Hindi, ito tong, sorry, ito Thai basil. Yung sa lemon basil. Parang yung after smell yung pinagbabasehan ko. Sa dahon naman, madali namang i-distinguish ang sweet basil. So may mga ano pa din dyan eh. May mga talong-talong pa pero ayusin natin. Yan. So marami pa tayong gagawin. So marami pa akong lilinisin. Ayan. May 4 akong box doon. Ay 5 box doon sa bahay na kailangan ko maibalik dito. So hindi ko sure kung mag-increase tayo to 5 boxes. Pero sa ngayon 4 boxes lang muna mini-maintain ko. Habang tinitingnan natin kung paano natin gagawin yung nandito. Ayan. So ito. Ayan. Ito naman. Itong mga tanglad natin dito. Niisip kong baguhin. Tapos nakaganito na lang sila. Tapos kumbaga hindi sila nakaganito individually. Kung maayos ko. Tapos ito naman. Ito yung kamote. Kamote ba ito? O tama, kamote. Tingnan mo. May ugat na kaagad siya sa labas. Wala pang 1 week yan. Ay, may 1 week na ba yan? Basta sobrang bilis na tumubo. So iniisipan ko saan ko ilalagay. Pero marami akong kamote dun sa kabila. Dun sa location 1 natin. Nagkalat yung kamote dun. So, ayan. Okay. So, kung hakuha lang ako ng 2 dito. Ayan, malamang yung 2 na yun is for personal consumption na lang din. Then that's it. Okay, so thank you very much. See you next updates. Bye-bye.